What is up guys? It's Kirito Samgyup here from TikTok and we're back with another video kung saan ituturo natin kung paano i-grind and of course other details din about this project that is called Humanity Protocol. The other day ko yata to shinare sa ating TikTok and yun nga hindi ko pa siya masyadong na-discuss, pinasali ko pa lang kayo which is the most important part naman ng pag-airdrop mga lods, no? Kasi minsan just barely joining the project mga lods, meron na agad rewards yan, but of course di naman palaging ganun. Kaya nga ituturo natin kung paano siya i-grind. Just in case naman na you think hindi para sa ito or hindi mo kaya, may mga limitations ka, hindi kaya ng device mo, mahalaga nakagawa ka ng account and then just later on, kung talaga hindi kaya, then fade it mga lods. Ganun lang naman. Sa mundo ng airdrop, dagdag ka lang ng dagdag. Kaya mo, di gawin mo, pagan mo, pagtyagaan mo, para naman mga lods, meron tayo expect, diba? So, mas madami, more chances of winning tayo. So, isa na nga dyan yung Humanity Protocol. Tingnan natin kung worth it ba to mga lods na isama sa mga grind natin everyday. Unang-una mga lods, this is a testnet at nabanggit ko doon sa isang video ko din sa TikTok mga lods na testnet is on a different level of crypto or Web3 projects. Ito kasi, meron silang nilo-launch na product, meron siyang nilo-launch na website. They are solving a certain problem and they're offering a solution. Tayo, ang role natin bilang community at bilang airdrop hunters mga lods is to join the testnet kung saan itetest nga natin yung produkto nila o mapa website, mapa trading platform or kung ano man yan. Tayo yung magtetest nun by interacting mga lods. So, mas madami interaction natin, mas madami yung interactions na pwede nila i-check mga lods. So, mas mataas yung chance na each of our transactions mga lods may ma-encounter na bugs, may ma-encounter na glitches mga lods. So, doon nila na nai-smoothen out or na-strengthen out at napaplansya yung mismong produkto nila. Tulad nga, kunwari, gumagawa tayo ng website or ng system. May quality assurance yan, of course. Yung quality assurance na yun, wala na may ibang gagawin kundi gamitin yung mismong ginagawang system or website then para matrace nga kung may problema pa. Hanggang sa ma-launch ito sa mainnet. Mainnet na yung tinatawag, ibig sabihin fully launched and deployed na ito, ready for public use. Yun yung mismong timeline mga lods ng testnet projects, no? Ganun yung mga ginagawa natin. So basically, mga QA tayo dito mga lods. And in return, mas madami tayong transactions, yun yung pagbabasihan ng point system yung dami ng transactions natin. Of course, yung contributions natin, kung may referrals ba tayo, may mga tasks tayong ginawa, yan yung mga metrics mga lods na susukatin nila later on para pagbasihan kung ilan yung deserve natin na makuha or matanggap na airdrop in return or rewards mga lods by doing the testnet. Yun, unang-una, testnet nga ito si Humanity Protocol. So, para saan ba si Humanity Protocol? Kita nyo naman sa website mga lods, kitang-kita naman agad na dito sa baba, investors and partners. So, bahala na kayo mga lods, mag-check isa-isa nito. Just do your own research. Pwede naman later on after this video, check nyo isa-isa yan. Makita nyo, ang dami, diba? Ito mga lods, yung purpose o yung kung bakit ginawa ni Humanity Protocol ang project na to. Ba't nila naisipan? So, the problem is, claim your digital identity. Actually, eto, napahapyawan na natin to sa video ko sa TikTok. So, basahin na lang natin mga lods, no? Our online communities are overrun with bots. Sakto-sakto sinabi natin, which have a large role to play in scams, fraud, and influencing direction of online discourse. Tulad ng mga ibang projects mga lods before, ang dami ng bots, di ba? Yung iba, nagtitake advantage sila sa bots by referral. Madami silang nare-refer. Kunwari na bots naman, di mas mataas yung nakukuha nilang reward. Yun yung gustong isolve mga lods ni Humanity Protocol. So, with today's deepfake technology, distinguishing real from fake identities is challenging. This has led to numerous issues from scams to fraudulent. So, mga lods, ito, nag-come up sila sa solution. Paano natin ma-identify? Sa una pa lang, actually, paano natin masasala agad yung mga totoong tao sa mga hindi? So, large companies have unfettered access to our personal data using it to track, analyze, and monetize every aspect of our online activities without oversight. So, dito mga lods, totoo naman, even yung pag-a-apply sa mga cellphones, I don't know kung narinig nyo na yun, ano? May mga nai-scam, may mga nabibiktima ng fraud na ginagamit yung identity nila para makapag-apply ng cellphone. Ganun katindi, di ba? So, ito, naisip ni Humanity Protocol kung paano yung pwedeng gawin. Humanity Protocol restores trust by linking your PAN scan to your digital identity on-chain, ensuring only real humans participate in online spaces while giving you full control over who accesses your data. Ito mga lods, actually, hindi pa naman to fully launch. Kung makikita nyo doon sa mismong website, papakita natin mamaya. Merong palm scan doon na maglalagay tayo ng parang invite code, pero hindi pa naman nga siya deployed. So right now, ang kailangan pa lang natin gawin, papakita natin mga lods. Magantay tayong konti. Chill lang tayo. Human IDs created. Currently, ito na yung users mga lods. 3,243,554. Tulad nung sinabi ko mga lods sa isang video ko sa TikTok, yung pagkoconnect pa lang natin ng mga social media accounts natin like LinkedIn, GitHub, Google, mga lods, and other social media, malaking pangsala na agad yun sa bots. Kasi sabi ko nga doon sa video, hindi naman lahat ng bot na yun mga lods, walang mga social medias yun or parang per bot magkakaroon siya ng isang kumpletong set of social media tulad ng specific may GitHub siya, may Telegram, may Google. Of course, wala, di ba? Or meron man, mahihirapan mga lods yung mga gumagawa ng bots na to para magkaroon ng account each bot, di ba? So, iba kasi sobrang OA mga lods, parang pagka meron silang bot or invite sa isang project, libo-libo agad, di ba? Kasi nga bots lang yun.
yun. Pero dahil sa ginawa ni Humanity Protocol na way of connecting the social media accounts, dun pa lang sala na agad. Mahihirapan na agad sila. So let's move on. Una nyo lang naman gagawin dito mga lods is just create your account. But of course, di na ako makakagawa ng account, diba? So sa dashboard lang tayo. Ito yung pinaka-dashboard yan mga lods. Ito yung sinabi ko sa inyo na we can connect our social media. Nakita nyo naman, connected na tayo lahat. May X, Google, may Discord, may Telegram, LinkedIn, tsaka GitHub mga lods. And by just connecting it, meron na agad tayong 60% na bonus rewards dito sa project. So, ayan, meron na ako total na 720 RWT. Ito iniipon. And meron lang tayo dito mga lods na countdown kung saan pwede tayo mag-claim ng daily reward natin mga lods. And then, of course, you can also invite friends at meron din tong points mga lods. May added RWT tayo as rewards pagka meron tayong na re-refer mga lods. And then, ito yung madalas tinatanong sa akin sa TikTok, sa IG, kung ano daw ba to, bakit daw hindi gumagana yung invitation code. Ito wala pa to mga lods. Ito yung Palm scan na pinakita natin kanina, which in nabasa ko kanina sa Discord mga lods na ito pag nilaunch to, possible daw na we have to physically scan our palms. Hindi ko alam kung paano gagawin yun, pero parang nabasa ko baka daw magkaroon ng tayo ng parang meet up, parang ganun, ano, magsiset sila ng certain location to do the palm scanning mga lods. Yun nga, hindi ko alam if it is possible kasi meron tayong iba-ibang lugar, di ba, kung saan tayo nakatira. For example, i-launch nila sa Manila to, hindi lahat makakapunta. So, I'm not sure kung paano nila to i-execute. But then, yun, sobrang straightforward pa lang mga lods itong project na to. Meron lang leaderboard sa baba. Mga lods, kita nyo naman, meron talagang big impact ang referrals. Tanggapin na natin to mga lods. Isama na natin sa discussion kasi nga, tulad nitong project na to, ang goal nila is every human ay magkaroon ng Humanity Protocol or identity dito sa Web3 mga lods by palm scanning. Of course, with the help of referrers or yung mga influencers, mas dadami yung reach ng project na to. Kung hindi ito influencer mga lods, malamang sa malamang wala siyang ganito kadaming referral. Kung hindi siya gumagawa ng content, kung hindi siya nag-i-invite, hindi siya gumagawa ng videos, hindi malalaman to ng mga tao. Mahihirapan yung project pagka hindi nila nilaunch yung incentivized na pagre-refer. Of course, tulad nito, mas madami siya ni-refer, deserve niya mga lods na magkaroon ng reward do sa mga ni-refer niya kasi mas dumami, mas lumaki yung community ng project dahil sa kanya. So, meron lang tayo ibang tabs pa dito sa project mga lods, but actually hindi naman na natin masyado din kailangan to. Although pwede natin to explore lang din. Etong bridging and faucet mga lods, I think this will be used later on. Right now, parang nabasa ko developers pa lang naman ang gumagamit yan kasi wala pa naman tayong access do sa paggagamitan ng bridge at faucet. Etong faucet na to mga lods, kuhanan lang to ng tokens ano, na hindi na wala siyang totoong value sa real world. Parang pang-interact lang natin dito sa mismong project. So, yun lang. Actually, pretty basic. Kailangan lang natin gawin is by signing up using our email yata and then by connecting our wallets mga lods. Eto lang, sasabihin ko sinabi ko na to sa TikTok. Use MetaMask EVM wallet mga lods. Don't use any other wallets na meron kayo. Huwag nyo nang ipilit. Basta gumamit ka na lang ng MetaMask. Yun lang masasabi ko. Gumamit ka ng MetaMask. Huwag ka na magtanong, gumawa ka na ng MetaMask kasi madalas mga lods sa mga ibang projects, MetaMask na may ginagamit, no? So, masyado tayo nasanay sa Solana. Actually, yun lang yung gagawin natin dito sa mismong project. Dito sa dashboard, Claim reward. Every 12 hours yata to mga lods. And then, you can also refer friends and then collect referral rewards lang mga lods. But, di dito nagtatapos tong project na to mga lods. If not 50% mga lods, malaking factor yung pagsali dito sa Discord ni Humanity Protocol. Kasi I think there's an extra reward or parang may multiplier kapag ikaw ay may nare-reach na certain Discord roles sa Humanity Protocol server. So, unang-una dyan, mga lods, gawa ka na, for example, ng account sa Humanity Protocol. Kailangan mong magpa-verify at sumali dito sa Discord. By the way, yung Discord link, mga lods, ay ilalagay ko din dito sa description box below para isang click na lang makapunta ka na sa Discord ng Humanity Protocol. Okay? Madali na lang. Hindi na kayo maghahanap kung saan-saan. Just join, mga lods, and then just explore. Makipag-usap kayo dito. Merong Filipino channel dito, kaya mas madali. Bukod sa magiging updated kayo sa news ng project na to, meron pa tayong makakausap regarding sa updates mga lods at kung paano ba yung mga ginagawa nila. So unang-una, of course, magpapa-verify tayo and then once na meron na tayong account kay Humanity Protocol, yung dashboard mga lods, kailangan natin mag-submit ng human ID. Ayan, nakapag-submit na ako para makuha yung role na verified art explorer yata mga lods. So dito, kailangan natin i-submit kung ano yung pangalan natin do sa mismong dashboard. Tulad nito mga lods. Ayan, Samgyup6623 ako. So yun yung sinubmit ko. Then pag nasubmit ko na yun, magkakaroon ako ng role explorer. Actually magkakasunod to mga lods Once na unlock mo to, meron ka na namang pwedeng gawin para ma-unlock yung another role mga lods. So ayan, sabi dito, pagka kinik nyo tong human ID, nakita nyo naman, click on the submit button and add your humanity ID. Yun nga yung parang username natin do sa dashboard mga lods. And after that, we have to also submit our wallets.
EVM wallet. Okay? So, please submit your EVM address only Ethereum Arbitrum Optimism. So, pagka ganito kasi talaga ako, mga lods, pag nakita kong ganyan na EVM, MetaMask agad. So, don't submit Solana and Aptos wallet address. So, yun mga lods, dito naman sa wallet submission, ito sa left, dito natin sasubmit yung wallet na kinonect natin doon sa mismong dashboard. Then, after that, magkakaroon na tayo ng another role or marerecord na yung wallet natin na nakasali na tayo dito. Of course, anti-civil din to, anti-multiple accounts, 'di ba? Mahirap gumawa ng madaming wallets para lang makapag-multiple accounts. So, this way, mga lods, pag kami na-detect si system na meron ng kamuka, hindi na siya makakagawa ng another account. Hindi na siya makapag-multi. So, after that, pwede nyo nang i-explore yung mismong Discord server. Basahin nyo yung other informations, kung ano ba yung mga dapat nating mabasa. Ano ba yung mga dapat nating gawin? Tulad nito, mga lods, XP guide. Ito yung sinasabi ko sa inyo na may reward din kapag mas nag-grind tayo or nagiging active tayo sa isang community. Tulad nito, ang daming tools na pwede natin makuha. Tulad ng Explorer, become partner of community by submitting your wallet address on Discord. So, pag nagawa nyo yung wallet address, may Explorer na agad kayo. So, forge your path, dito, Trailblazer, mga lods. Forge your path through the wilderness of knowledge by attending one of the Ask Me Anything or AMA sessions, mga lods. So, pagka nag-announce sila na may AMA, umattend lang tayo, magkakaroon tayo, mga lods, ng Trailblazer session ay na role. So, next dyan ay itong guide. Lead others through the intricacies of our community with wisdom and expertise. So, si our community managers, answering questions and nurturing welcoming environment for all. Ito, mga lods, ginagrant lang to pag nakita ka active dito sa mismo general chats or sa community chats natin at nag-a-assist ka pag merong mga nagtatanong, nakikisagot ka, I think magagrant sa iyo ito being a guide role. Tapos tribesman, ayan, basahin nyo na lang yan, mga lods. Lahat yan ay may corresponding duties na dapat na ma-reach para makuha natin yung mga roles na yun. So activities you can join dito sa Discord, of course may AMA, yung Ask Me Anything nga sa Discord, sa X, mga lods, and other or Farcaster. Meron ding quizzes, may poker tournaments pa, may Twitter Farcaster Spaces, and more exciting events, mga lods. So, malaking tulong talaga, mga lods, pagka tayo ay nandito sa Discord. Kumaga, ayaw nila na nakafocus lang tayo doon sa na para tayong ghost, gumagawa lang tayo ng mga task, pero dito, hindi tayo nagpaparamdam sa community. So, gusto din nila na active community. So, yeah, please note that your starting XP will be based on your highest current role. Pagka-guide ka, 300 XP, Tribesman, eto, basahin nyo na lang yan, mga lods. So, since Pilipino tayo, mga lods, eto, meron tayong sariling channel. So, pwede tayo dito magtagalog. Kung hirap tayo mag-English, pwede tayo magtanong dito. If meron tayong mga katanungan, meron tayong gustong ipatulong, mga lods, regarding sa projects, pwede tayong magtanong dito. So, that's it, mga lods. Ganun lang siya kadali. At yun na yung nature ng mismong project. And for me, ang ganda ng problem na gustong isolve ni Humanity Protocol. I think this one is a useful project, mga lods. And somehow bullish ako dito, no? And habang tumatagal din, mga lods, na tagigi active ako dito. Bukod do sa rewards, of course, no, nakikita mo na may purpose talaga yung mismong project. And I think this is worthy na isama sa ating daily task lang din naman, mga lods. Imagine, daily claim lang naman to. Chat-chat ka lang do sa Discord, mga lods. Makibalita ka, attend ka ng AMA. Yun, you will be rewarded na agad. So, regardless, mga lods, kung wala ka naman masyado invite, just stay active, mga idol. So, tingnan nyo naman yung iba. Wala naman din masyado invite. Although, madami na to, of course, para sa inyo. 89. Ayan, may mga referrals pa yung other referrals niya. Kaya tumaas yung mga total rewards niya. But of course, eto, leaderboard na to eh. Tingnan mo naman ako, mga lods. Tingnan mo yung rank ko. Nasa 2,500,000 tayo, diba? Pero, yun nga, mahalaga kasali tayo dito sa project na to. That's the most important part of doing airdrops. So, pagsali, mga lods. So, again, if you want to join Humanity Protocol, yung link nito ay nandito sa description box below. Also, yung yung link ng Discord ng Humanity Protocol para makasali kayo agad doon and then mag-grind nyo na agad yung mga roles. Andyan, click nyo na lang din yan. And also, mga lods, if you want to follow me on TikTok din kasi mas nakakapag-update ako doon. Mas madali kasi doon gumawa ng video. Dito, i-edit pa natin. So, doon, mga lods, madalas ako nag-update everyday regarding sa mga projects na ginagawa natin. Of course, pag may mga update. And also, if you need gas fee, Solana pa lang, mga lods. If you need gas fee, Solana tokens, mga lods, nagbebenta din tayo for a very minimal fee. Lalo na pag kailangan nyo yung maliliit lang naman. Diba sobrang hassle kumuha sa central exchange para lang magamit pang gas fee, pang network fee. Sa atin, mga lods, sobrang baba lang. Yun lang, mga lods. And trusted tayo, of course. Ang dami nating transactions. May proof of transactions tayo. And yung mga customers natin regularly ay kabanding na din natin, kakwentuhan, mga lods. So, yun. Andyan din sa description box yung link ng ating IG account ng Gas Fee Station. Follow nyo na lang din ako doon, mga lods. So, that's it for today's video. Kita-kits na lang tayo sa susunod na video. Gagawa pa ako ng other review ng mga projects. Of course, nandyan yung Layer Edge, nandyan yung The Speed, nandyan yung Minion Lab, mga lods. Yun yung mga hindi ko pa nagagawa ng projects. Pero, salihan nyo na yan, mga lods. Don't fade it. Pinakamahalaga, sali tayo. Meron tayo expect na rewards in the future. Yun lang, mga lods. Let's go!